Isa sa mga katanungan na parati ko po talagang nababasa sa aking comment section, sa aking Facebook page ay, papaano po ba magparami ng similya? So if you do like my videos po mga madam and sir, just don't forget to please click like, share, and subscribe sa aking YouTube channel and Facebook page. So maraming salamat po. My beginning will be as bright as the sun. Come, won't you come along? Hello everyone! So once again, it's me, your nurse, Sonami FC, and for today's vlog, sasagutin po natin ang mga katanungan. Paano po ba ginagawa itong similya? Paano po ba or anong nangyayari once po ito ay nirelease na or in-ejaculate ng isang lalaki? At bakit nga po ba konti lang ang similyang nilalabas? May paraan po ba? At ano po ang paraan kung paano magparami ng similya? Okay, so alam niyo po ba mga madam and sir na ang similya or semen ay binubuo po ng different components, ano? Hindi lamang yung purong tamod, mga madam and sir. Okay, may tanong ako, ano? So, sa tingin ninyo, i-pause nyo muna po right after my question and comment down below kung ano pong kasagutan ninyo. Sa tingin nyo, ilang porsyento ba meron ang tamod o sperm sa inyong similya? Ilang porsyento ba ang meron na tamod sa inyong similya? So, if your answer is more than 50%, ay hindi po totoo yan. Okay? So, the answer is only 5%. Oh, nagulat ka, sir, no? Yes po. Ibig sabihin po, once na ikaw ay nag-ejaculate, hindi po lahat yung tamod. 5% lamang po doon ang inyong tinatawag na sperm. Magandang araw po mga madam and sir, no? Ngayon, may gusto akong ipakilala sa inyong game app na hindi lamang po kayo naglilibang ay pwede pa po kayong manalo ng malaking pera. Ang game app na ito ay si Diamond Game. Pwede nyo po ito i-download, i-click lamang po ang link sa description box or sa comment section. Tara, mag-register na tayo. I-enter nyo na po ang inyong verified GCash account number at maglagay na po ng 6-digit PIN. I-click po ang send para makareceive po tayo ng verification code. Para sa referral ID naman po, i-type ang nasa screen para makareceive po tayo ng extra bonus coins. And click confirm. Tara, mag-login na po tayo. Ngayon, pwede na kayong maglaro at manalo ng daily bonuses. May 3 pesos, 5 pesos, or even 10 pesos. Depende po ito sa mood ni Diamond Game. Pwede rin po kayong makakuha ng extra coins sa pag-join group. Napakarami pong pagpipilian na laro kay Diamond Game. Pero ang napili ko po ay color game. Ayan, pumili lamang po kayo ng kulay na gusto ninyo. At kapag nanalo po kayo, pwede nyo po ito ma-withdraw o ma-cash out. I-click lamang po ang withdraw icon at i-type nyo po ang amount na gusto nyong i-withdraw. Hindi lamang po yon, pwede rin kayong maging agent at kumita ng mas malaking pera. So, happy earnings po mga madam and sir! So, what are the other components? Ano? Meron po tayong tinatawag na prostate gland sa mga kalalakihan, mga madam and sir. No? At itong prostate gland na ito ay nagpo-produce ng prostatic secretions. Opo, nakakatulong po itong prostatic secretions na po ito para saan? Para patuloy na maglangoy at mag-nourish sa inyong tamod doon sa loob na ang ari ng isang babae. So, very helpful. Ano? So, 20 to 30% ng inyong similya ay tinatawag na prostatic secretions. So, what else, no? So, yung largest portion ng inyong similya ay matatagpuan saan? Sa tinatawag na seminal vesicles. Ano? So, ang pinoproduce naman po nito ay seminal fluids, ano, mga madam and sir. And 70% ng portion ng inyong similya ay galing sa seminal vesicles. Ano? So, right before, okay? Right before you ejaculate, bago kayo mag-release ng similya, meron ding isang gland. Small amount lamang po ang kanyang isinasama sa inyong similya, pero kasama pa rin po siya. So, ito po yung tinatawag na bulbourethral gland. So, ibig sabihin, napakarami pong components ng inyong similya. And laging tandaan, only 5% lamang po
ang inyong tamod once na ikaw ay nag-release. Madam, nagtataka ka rin po ba kung bakit may mga lalaki kapag sila ay nagpapalabas ng similya ay nasirit? Samantalang yung iba, kapag nagpalabas ng similya ay natulo lamang. So may idea ka ba mga madam and sir? Okay. So, ang mga lalaki po ay meron tinatawag na bulbocavernosus muscle. Nasa around their urethra po yan. Ang nangyayari po kapag ang isang lalaki ay about to ejaculate, magre-release sila ng semilya. Parelease pa lamang ng semilya. Magkakaroon dyan ng rhythmic contraction yung kanilang bulbocavernosus muscle. So, once na ito ay magkaroon ng contraction, so doon na po papasok yung tinatawag na forceful ejaculation. O sabihin natin propelling, so ibig sabihin nasirit. Bakit naman may mga lalaking hindi ganon? Sabi nyo naman lahat ng lalaki merong bulbocavernosus muscle. Yes po mga madam and sir, pero may mga lalaki na stronger ang kanilang bulbocavernosus muscle, unlike naman dun sa iba na weak ang kanilang bulbocavernosus muscle. So ibig sabihin kapag yan ay weak, definitely ang magiging reaction ay hindi talaga sisirit. Para yung pana, so, ibig sabihin, pag mahina ang inyong bulbocavernosus muscle, I'm sorry to say, hindi po yan talaga sisirit. Okay, so next question. Sasagutin na natin yung katanungan na why does semen volume decreases? O bakit nga ba bumababa o bumaba ang iyong level or sabihin natin bilang ng inyong similya? Okay, no? Kung papansinin niyo po mga madam and sir, sa age range ng isang lalaki, mostly 30s, by their 30s, ito na yung pinaka maraming pag-release ng kanilang semilya. So, napakarami pong factors kung bakit yan ay bumababa, nagdi-decrease, umuunti. Like for example, yung diet ng isang lalaki, yung lifestyle ng isang lalaki, like for example, yung smoking, yung alcoholism, So, pwede rin yung even yung mga medications, mga madam and sir. Madali po itong makaapekto kung bakit po yan ay bumababa. Pero alam nyo rin po ba mga madam and sir, even hindi lang po age, even po day-to-day basis po tayo, iba rin po, it varies pa rin po mga madam and sir. Like for example, kapag ang isang lalaki ay hydrated, marami din po yan mag-produce ng kanilang similya. Pansinin nyo rin po, kapag yan ay hindi umiinom ng tubig, konti lamang din po ang kanilang ipinuproduce or nilalabas na similya. Follow-up question po mga madam and sir, paano po kung biglaan na lang po, nag-sudden drop? Okay, nag-sudden drop yung inyong bilang ng inyong semilya. O sabihin na lang natin biglang nawala na lang. Alam niyo naman normal na pag-release ng inyong semilya, biglang konti na lang, as in konting-konti na lang. Ano pong inyong gagawin? Ano po bang cause nito mga madam and sir? Usually, dalawa lamang po yan. Pwedeng nagkaroon po ng obstruction, or else, hindi natin nagkaroon ng low testosterone level, o mababa ang inyong testosterone level. So, obstruction naman po, meron po kasi tayong tinatawag na ejaculatory duct, So, yun po yung daluyan ng inyong semilya, papalabas. So, ibig sabihin, pag yun ay nagkaroon ng obstruction, definitely, mahihirapan nga po talaga, or konti lang po talaga, yung may lalabas ninyo na semen. Okay, so last part na po tayo. Ang pinaka-importante, tips on how to increase your semen. So, number 1, kailangan pong quit smoking, mga madam. Sir, alam niyo naman po, this is very horrible habit, So, ibig sabihin, hindi maganda na gusto mo maging maranasan o magkaroon ng tinatawag na bladder cancer or even lung cancer. And mga sir, madam, associated din ang smoking saan? Sa ED or erectile dysfunction. Kung nahihirapan ka magpatigas at ikaw ay naninigarilyo, posibleng ito po ay yung dahilan, mga madami sir. Kung gusto nyo ng stronger erection, quit smoking. Okay? So, next, number 2, we have hydrate yourself, mga madami sir. Alam naman po natin na kapag mas marami tayong ininom na tubig, mas marami po tayong maire-release. Kung ang kulay ng ating ihe ay nasa light yellow, ibig sabihin po tayo po ay hydrated. Next, number 3, we have the Kegels exercise. Kung alam nyo po itong Kegels exercise, nakakatulong po ito para ma-strengthen yung tinatawag na na pelvic floor muscles. Napaka-importante po nito. At take note ko na rin, mga madami sir, kung kanina naisabi ko sa inyo na forceful ejaculation, kung mahina ang inyong bulbocavernosus muscle, so ibig sabihin walang forceful.
parang tulo lamang. Kung gusto mo ng nasiret, no, semilya, kailangan nyo pong gawin ang tinatawag na Kegels exercise. Nakakatulong po ito para maging stronger ang inyong bulbar cavernosus muscle. And last, but not the least, number 4, ejaculate less often. So, ibig sabihin, bawasan ninyo ang inyong pagbabati, Bakit po? Kapag mas madalas, mas madaling maubos, hindi mafu-full yung tank, So, ibig sabihin, kung you ejaculate less frequently, mafe-fill yung tank. So, ibig sabihin, alam nyo naman po na may storage box ang semilya ng isang lalaki or tamod ng isang lalaki dyan, So, sa bayag nila, sa testes nila, doon nabubuo yung tinatawag na tamod at kailangan i-fill yung tank. Meron po yung tanke doon, Doon kumukuha ng inyong semilya papalabas, So, ibig sabihin, kung walang laman ang tangke, wala talagang mailalabas. Konti lang, Konti lang kasi ang napuproduce. Paunti ng paunti. Bakit po? Kasi gamit po kayo ng gamit. But, if you ejaculate less frequently, mapupuno po ito. So, this would be the end of my vlog. Thank you so much for watching and hopefully nagustuhan nyo ang ating topic for today. So, maraming salamat po. God bless, thank you, and goodbye. Lost in your eyes, under your spell.